Nagsisimula ang kwento sa isang saranggolang malayang lumilipad sa abalang lungsod, sumusunod sa ihip ng hangin. Sa lungsod na ito nakatira ang maliwanag at mausisang batang si Sowon, 8 taong gulang. Sa kabila ng kanyang murang edad, siya ay kapansin-pansing matalino. Araw-araw siyang naglalakad papuntang paaralan kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Young Suk. Isang umaga, hiniling ni Sowon sa kanyang ina na talian ang kanyang buhok bago pumasok. Ang kanyang ina ay abala sa trabaho at mga gawaing bahay. Wala siyang oras para tulungan si Sowon. Napansin ito ng kanyang ama at nagpasyang siya na lang ang magtali ng buhok ni Sowon. Handa nang umalis si Sowon para sa paaralan, ngunit biglang umulan. Tinanong ng kanyang ina kung dapat ba niyang ihatid si Sowon sa paaralan. Alam ni Sowon na abala ang kanyang ina, kaya't sinabing tatakbo na lang siya at aabot sa loob ng 3 minuto. Pinayuhan siya ng kanyang ina na dumaan sa pangunahing ruta dahil mas ligtas ito. Umalis si Sowon papuntang paaralan, ngunit nauna na ang kanyang mga kaibigan. Habang naglalakad siya patungo sa paaralan, may isang lalaking nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Sa susunod na eksena, ang saranggola na malayang lumilipad sa simula ng kwento ay nakahiga na sa basang kalsada. Pinulot ng lalaki ang saranggola at lumapit kay Sowon. Pinuri niya ang payong nito, sinasabing napakaganda at tinanong kung maaari silang magkasalo. Magalang na tumanggi si Sowon, sinasabing huli na siya sa paaralan. Lumingon siya at nakitang malapit lang ang paaralan, ngunit dahil sa ulan, walang tao sa labas nito. Sa susunod na eksena, kaguluhan ang naganap. Ang payong ni Sowon ay lubos na nasira. Ang kanyang bag, sapatos at gamit ay nakakalat sa isang liblib na lugar. Naroon din siya, sugatan at nanginginig. Sa huling lakas, ginamit niya ang kanyang telepono para tumawag ng tulong. Maya-maya, dumating ang ambulansya at dinala siya sa ospital. Nang dumating ang ina ni Sowon sa ospital, lubos siyang nawasak sa nakita. Ang katawan ni Sowon ay puno ng sugat, patunay ng kalupitang kanyang dinanas. Hindi lang siya sinaktan ng lalaki, binugbog pa siya hanggang malapit mamatay. Ngunit sa himala, buhay pa rin si Sowon. Sinabi ng mga doktor sa magulang na kailangan ng operasyon para mailigtas ang buhay niya. Pagkatapos ng operasyon, ipinaliwanag nila ang lawak ng pinsala. Para mabuhay si Sowon, inalis ang malaking bahagi ng bituka at anus, pinalitan ng artipisyal na anus. Nilagyan din siya ng ostomy bag para sa kanyang dumi. Sinabi ng mga doktor na kailangan niyang mabuhay sa ganitong kalagayan habang buhay. Nabigatan ang mga magulang sa trahedya, hirap tanggapin ang nangyari at ang mahaba pang dadaanan. Nang magising si Sowon, agad tumakbo ang kanyang ama sa tabi niya. Tumingin siya sa ama at tinanong kung hindi ba siya pumasok sa trabaho. Nang marinig ito, nakaramdam siya ng guilt, pakiramdam niya na bigo siyang maging ama. Kaya si Won, mahina ang boses, ay humingi sa kanya na hulihin ang lalaking nanakit sa kanya, sinasabing may maraming bulsa ang pantalon nito. Sinabihan siya ng tatay na magpahinga, pero iginiit niyang sobrang inaantok siya. Nag-aalala siyang kapag nakatulog siya, malilimutan niya ang lahat ng nangyari. Sa kaibuturan, gusto talaga ni Sowon na mahuli ang lalaki, anuman ang mangyari. Bagamat 8 taong gulang lang siya, ang kanyang karunungan ay higit pa sa kanyang edad. Ilang sandali pa, nakatulog na siya. Ang ama, nilalabanan ng emosyon, ay nahirapang magpigil habang tahimik na lumabas ng silid. Sa labas, sinabihan ng magulang na natukoy na ng pulis ang lalaking nagpasakit sa anak nila. Sumugod ang ama ni Sowon sa presinto, sabik na kumilos. Pero sinabi ng pulis na kulang ang ebidensya para arestuhin at kailangan ang salaysay ni Sowon. Nang sabihin ito ng ama ni Sowon sa asawa niya, nagalit ito ng husto. Ayaw niyang maranasan muli ng anak nila ang trauma sa pag-alala sa nakakikilabot na pangyayari. Kaya't nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan nila. Malinaw na pareho silang emosyonal na wasak, nahihirapang tanggapin ang kinaharap na karumaldumal na karanasan ng kanilang anak. Sa gitna ng kanilang kaguluhan, isang pulis ang lumapit sa ama ni Sowon at nagmungkahi na umuwi siya para kunin ang lahat ng laruan ni Sowon at dalhin sa ospital. Nagulat ang ama ni Sowon sa kahilingang ito. Ipinaliwanag ng pulis na hiniling ito ng babaeng psychiatrist na nakatalaga kay Sowon. Bagamat nalilito, handa siyang gawin ang anumang kailangan. Umuwi ang tatay ni Sowon. Doon, nakita niya ang paboritong laruan ni Sowon, si Kokomong, at maingat na dinala ito sa ospital, umaasang makakatulong ito sa anak niya. Sa ospital dumating ang isang psychiatrist para simulan ang paggamot kay Sowon. Nagsimula ang babaeng psychiatrist sa paglalaro kay Sowon para makabuo ng tiwala sa bata. Binigay niya kay Sowon ang paboritong laruan na nagdulot ng maliit na ngiti sa mukha ng bata. Unti-unti, nagsimulang bumalik sa normal ang kilos ni Sowon. Nang mas komportable na si Sowon, dahan-dahang nagtanong ang psychiatrist sa kanya.
Ang buong sesyon ay naitala ng mga pulis na naroon. Ipinakita ng psychiatrist kay So-won ang mga larawan ng iba't ibang tao, isa-isa. Nang makita ni So-won ang larawan ng lalaking nanakit sa kanya, agad siyang pumikit. Naintindihan ng psychiatrist na ito marahil ang salarin. Para makasigurado, pinakitaan si So-won ng grupo ng mas maliliit na larawan at pinakilala ang lalaki. Sa hirap at panginginig ng kamay, dahan-dahang itinuro ni So-won ang halimaw na sumira sa buhay niya. Sa pagkakakilanlan ni So-won, may sapat ng ebidensya ang pulis para arestuhin ang salarin. Bago umalis, nakipag-usap ang psychiatrist sa ama ni So-won. Ipinaliwanag niya na kailangan ni So-won ng oras at suporta para gumaling at hindi ito posible kung wala ang pamilya. Ibinigay niya ang kanyang card at sinabing maaari silang tumawag anumang oras para sa tulong. Gayunpaman, narinig ng ina ni So-won ang usapang ito. Dahil sa galit, inagaw niya ang card at ibinalik sa psychiatrist, tumangging tumanggap ng tulong. Samantala, nahuli ng pulis ang rapist at mabilis na kumalat ang balita sa media. Dumagsa ang mga reporter sa ospital para i-cover ang insidente. Nang malaman ito ng ama ni So-won, agad siyang tumakbo papunta sa ospital. Determinadong protektahan ang anak sa media frenzy, alam niya kung paano sensasyonalisahin ng press ang trahedya na maaaring makapinsala pa kay So-won. Habang inihahanda ng ospital ang paglipat ni So-won sa ibang kwarto, sumusunod din ang mga reporter. Nang makitang lumala ang sitwasyon, binuhat ng ama si So-won sa balikat at dinala sa isang liblib na kwarto sa itaas. Samantala, si So-won ay natatakot at nababalisa. Tumingin siya sa ama ng luhaan at nagtanong kung may nagawa ba siyang mali. Mahinahon siyang tiniyak na wala siyang ginawang mali at pinalma siya. Habang inaalo siya, biglang pumutok ang bag na pangkolekta ng dumi ni So-won, tumapong lahat sa kama. Mabilis na naglinis at nagpalit ng bag ang kanyang ama. Nang buksan ang damit para ayusin ito, bigla siyang inatake ng matinding post-traumatic stress disorder. Bumaha sa isip niya ang mga nakakikilabot na alaala ng pag-atake at siya'y lubos na naging hindi mapakali. Sa simula, nalilito ang ama niya at hindi maintindihan ang nangyayari. Nang maunawaan, umatras siya, nanginginig sa lungkot. Nadudurog ang puso niya. Batid na ang mga sugat na iniwan ng halimaw ay mas malalim kaysa inaakala niya. Nang gabing iyon, pagpasok ng ama ni So-won sa kwarto niya, agad siyang nagtalukbong ng kumot nang makita ito. Natigilan siya sa reaksyon ni So-won, pero mahinahon niyang sinabi na may sakit ang nanay at hindi muna makakabisita. Idinagdag niya na malapit nang magkaroon ng kapatid na lalaki si So-won. Tahimik lang si So-won at hindi sumagot sa sinabi ng ama. Naintindihan ng ama na dahil sa insidente kanina, natakot na rin sa kanya ang anak. Nadudurog ang puso niya sa ideyang ito, pero tinago niya ang kanyang sakit. Malumanay niyang sinabi kay So-won na di kailangan magtago ng mukha sa kanya. Di na naghintay ng sagot. Tahimik siyang lumabas ng kwarto. Nagsisimula ng dumami ang bayarin sa ospital at nahihirapan ang ama ni So-won na bayaran ang mga ito. Desperado sa tulong, tumawag siya sa kaibigan na kasamahan sa trabaho. Ang kaibigan na ito ay dating tumulong at muling handang umalalay. Pinatiyak ng kaibigan na huwag mag-alala sa trabaho. Siyang bahala hanggang gumanda ang sitwasyon. Ilang araw pa, naganap ang pagdinig sa korte para sa lalaking umatake kay So-won. Nang tanungin, itinanggi ng lalaki ang lahat ng paratang. Sinabi niyang nagtatrabaho siya sa construction site at doon siya buong gabi noong araw ng insidente. Sinabi pa niya na pagka-uwi niya ng umaga, uminom siya ng alak at natulog. Iginigiit na wala siyang alam sa nangyari. Gayunpaman, nagpakita ang pulis ng matibay na ebidensya laban sa kanya. Inihayag nila na natagpuan ang dugo ni So-won sa kanyang damit. Dagdag pa, ang lupa sa pinangyarihan ay tumutugma sa lupa sa kanyang sapatos. Sa depensa, sinabi niyang ninakaw ang sapatos niya at biglang lumitaw sa labas ng bahay bago siya inaresto. Inakusahan niya ang pulis na nag-frame sa kanya. Kabilang sa korte ang kaibigan ng ama ni So-won na nagalit sa kasinungalingan ng lalaki. Sa sobrang galit, hinubad niya ang sapatos, ibinato sa lalaki at sumigaw, Dapat kang mahiya bilang tao. Nagkagulo sa loob ng korte habang pumasok ang mga pulis. Sa kabilang banda, sa ospital, nakita ng ama ni So-won ang mga taong naka-costume na nagpapatawa kay So-won. Sa totoo lang, ito'y ang kanyang asawa, kaibigan, at nurse mula sa ospital. Inayos ito ng psychiatrist na dating kumuha ng pahayag mula kay So-won. Tumawag ulit ang kanyang asawa sa psychiatrist. Ang ina ni So-won ang umupa ng mga costume. Nang magbayad ang ama ni So-won,
Tinanong niya ang halaga ng isang costume sa isang araw. Sabi ng may-ari, 200 pesos ang upa sa isang araw, pero wala siyang ganong pera. Nagtanong siya kung pwedeng hulugan ang bayad sa costume. Nang marinig ito, naintindihan ng may-ari ang sitwasyon at nagdesisyong tumulong. Binigyan niya ng libreng Kokomong costume at pwedeng ibalik pagkatapos gamitin. Pagkatapos, pumasok ang ama ni Sowan sa kwarto niya na naka-Kokomong costume. Agad niyakap ni Sowan si Kokomong, namumutawi ang tuwa sa kanyang mukha. Kinabukasan, nakipag-usap ang babaeng psychiatrist kay Sohwan. Sa pag-uusap nila, mahinahon niyang sinabi na malapit nang matapos ang bakasyon at malapit na ang pasukan. Tinanong niya si Sohwan kung gusto niyang bumalik sa paaralan. Agad na tumanggi si Sohwan. Naisip niya na alam ng mga kaibigan ang nangyari at nahihiya siyang harapin sila. Nang tanungin kung kumusta siya sa ospital, nagbukas loob si Sohwan. Sinabi niyang guilty siya dahil hindi makapagtrabaho ang mga magulang niya. Alam niyang tumataas ang bayarin sa ospital at nahihirapang bayaran ng mga magulang niya. Ayaw niyang magdusa ang mga magulang niya dahil sa kanya. Inamin ni Sowan na miss niya ang paaralan pero natatakot na baka di na makabalik. Makalipas ang 2 araw, na-discharge si Sowan sa ospital. Dumating ang mga magulang para sunduin siya pero di pa rin tinitignan ni Sowan ang tatay niya. Habang papalayo sila, naglagay ng kurtina ang ama ni Sowan para mabawasan ang takot niya. Pagdaan nila sa lugar ng insidente, nagsimulang lumala ulit ang kalagayan ni Sowan. Nang maramdaman ito, agad na binilisan ng ama ang takbo ng kotse para maiwasan ang lugar. Pagdating sa bahay, bumaba si Sowan sa kotse at agad na nagsuka. Pero may napansin si Sowan at ang nanay niya na nagpasaya sa kanila. Sa pader ng tindahan nila, maraming nakasulat na mga nakakatuwa at nakaka-encourage na mensahe. Nang makita ang mga ito, nagliwanag ang mukha ni Sowan sa tuwa. Kinabukasan, pinuntahan ni Yang Suk, kaibigan ni Sowan, ang tatay niya. Puno ng guilt, umiiyak niyang sinabi na kung sumama siya kay Sowan noon, di sana nangyari to. Nagsimula siyang umiyak nang hindi mapigilan. Marahang inaaliw ng ama si Sohwan, tinitiyak na di niya kasalanan at di dapat magdala ng bigat ng sisi. Nagpadala ang mga kaibigan ni Sohwan ng maraming card. Nagpalakas ng loob niya para bumalik sa paaralan. Kinabukasan, pumunta siya sa paaralan kasama ang kanyang tiyahin. Ngunit nagsimulang mag-alala si Sowan dahil sa kanyang ostomy bag. Nag-aalala siya kung anong sasabihin kapag tinanong ng mga kaibigan dahil wala siyang sagot. Napansin din niya na kakaiba ang tingin ng mga kaibigan kaya lalo siyang hindi komportable. Pero nang magsimula siyang malula, biglang lumitaw ang kanyang ama, nakasuot ng Kokomong costume. Ang presensya niya'y nagpapasigla at nagbibigay ng kumpiyansa kay Sowon. Araw-araw, sinusundan ng tatay ni Sowon ang anak sa paaralan, nakasuot ng Kokomong costume para di siya malungkot. Kinausap din niya ang prinsipal, hiniling na ilayo si Sowon sa mga lalaking guro para sa kanyang kaginhawaan. Para mabawasan ang kaba ni Sowon, binilhan siya ng tatay ng waste bag na puno ng tsokolate. Kaya kapag tinanong ng mga kaibigan, masasabi niyang puno ito ng mga masasarap na pagkain. Ginagawa ng tatay ni Sowon ang lahat para di siya mahiya o ma-out of place. Kinabukasan, tinanong ng mga kaibigan ni Sowon ang laman ng bag sa kanyang baywang. Kumpiyansang sinabi ni Sowon na may mga tsokolate sa loob. Naglabas siya ng tsokolate, ibinahagi sa mga kaibigan bago pumasok kasama si Yang Suk. Sa buong paglalakbay, ang tatay ni Sowon, nakakukumong pa rin, ay nag-aaliw at nagsasabing kasama niya ang kaibigan. Ngunit, hindi nagtagal ay napagtanto ni Sowon na ang kanyang tatay pala ang nasa loob ng costume. Paulit-ulit niyang kinakausap si Kokomong, pero hindi ito sumasagot. Curious, dinala ni Sowon si Kokomong sa tindahan ng nanay niya at tinanong kung tatay niya ba ito. Tinanggal ng nanay ni Sowon ang maskara at nakita ang tatay niyang basang-basa sa pawis sa loob ng suite. Nang makita ito ni Sowon, marahang lumapit siya at pinunasan ang pawis sa mukha ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, ang emosyonal na agwat nila ay nagsimulang magsara at muling nagkatagpo ang kanilang damdamin. Sa susunod na eksena, tinawagan ng pulis ang tatay ni Sowon para sabihing humihina ang kaso laban sa rapist. Ipinaliwanag ng opisyal na ang rapist ay nag-aangking may karamdaman sa katawan o isip.
Naghain na siya ng petisyon batay sa mga pag-aangking ito. Ibig sabihin, kailangang magpatotoo si Sowon sa korte. Alam ng ama ni Sowon na hindi ito ang tamang landas para sa anak. Walang ibang pagpipilian. Pinuntahan ng ama ni Sowon ang rapist sa kulungan. Sinabi ng lalaki na inosente siya at hayop lang daw ang gagawa ng ganong krimen. Ngunit agad siyang nagmungkahi ng kompromiso. Wala raw siyang pera ngayon, pero babayaran niya ang ama ni Sowon kapag nakalaya na. Napansin ng ama ni Sowon na naaalala pala ng lalaki ang lahat at nagsisinungaling. Binalaan ng rapist ang ama ni Sowon na malapit na siyang lumaya at maaaring ulitin ang krimen. Nagalit ng husto ang ama ni Sowon at sinira ang salamin ng kulungan gamit ang upuan. Sa susunod na eksena, ipinakita ang korte kung saan muling iniharap ang rapist. Sa pagkakataong ito, tinawag din si Sowon upang magpatotoo. Tinukoy niya ang rapist at hinatulan siya ng korte. Ngunit kahit gaano kalubha ang krimen, 12 years lang ang sentensya. Nagalit ang lahat sa korte at ang ama ni Sowon ay sumusulong para patayin ang rapist. Pero nang lumapit siya, hinawakan siya ni Sowon at nakiusap na umuwi na sila. Ang ama, nadadaig ng emosyon, ay tumigil at niyakap ng mahigpit ang anak. Ilang buwan ang lumipas, nanganak ang ina ni Sowon ng lalaki. Masaya siyang makita ito at tila bumabalik na sa normal ang lahat. Gayunpaman, sa ilalim ng ibabaw, iba ang katotohanan. Madalas umalis si Sowon bago matapos ang klase, hindi pa rin nakaka-move on. Ngunit, ang pagdating ng kapatid ay nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa. Ipinapakita nito ang matinding sakit na dala ng iba habang buhay.